proud, no? So shout out sa mama and papa ko. Nasa Guimaras sila ngayon, no? Praise God, no? And let's go into our lesson. No? So last Sunday, pinag-usapan natin yung Moab, 'di ba? Yun yung lugar or yung bansa na makasalanan or nagsisymbolize ng kasalanan. But after sa Moab, yung tao, yung characters natin, sila Ruth, pumunta sila sa Bethlehem, di ba? So, ang bayan kung saan ang Diyos ang kilala, di ba? No? So, ngayon po, i-share ko sa inyo, ano po ba yung kailangan ng bawat isa sa atin, no? So, konting backstory lang, estudyante po ako sa Galilee Academy, no? Marami dito estudyante ng Galilee Academy, no? Shout out sa inyo. Meron ding mga taga-RI dito, may mga taga-RNHS, welcome kayo, no? And meron tayong mga iba't ibang pinagmulan, no? Pero ako po, personally, dito po ako nag-aral sa Galilee Academy. Itong school na katabi natin, yung building. And alam niyo po, nung ako ay nag-aaral pa rito, elementary, high school, isa po ako sa parang pwedeng sabihin, pinakamakulit, no? Isa sa mga pinakamakulit kasi yung section namin, puro lalaki. No? So, puro kalokohan, puro asaran, di ba? Puro away. No? And ako po ay namubuhay ayon sa kagustuhan ko lamang. And then, dumating yung point na encounter ko ang Diyos noong 2018, no? 2018, nakilala ko po ang Diyos. No? Ako po ay mga 19 to 18 years old that year. No? And nung nakilala ko po ang Diyos, nagbago po ang aking buhay. No? Nakilala ko si Lord. No? May nag-share sa akin about kay Jesus. Di ba? And nung na-enkwentro ko po ang Diyos, doon na po ako nagsimulang mabuhay para sa Kanya. Alam nyo, after no, nag-training na ako, life class, and then, praise God, one verse, sino dito na one verse na siya? Sino dito? Na-consolidate. Sino dito? Ongoing, nasa training, nasa life class. Okay, no? Alam nyo, nag-undergo po ako ng training, and then naging leader na po ako sa church. No? And nung naging leader po ako sa church, ang dami po akong kabataan na mga kagaya ko na tinutulungan ko mapalapit sa Diyos. No? So nag-aaral ako sa Baste, nag-share po ako ng Word of God doon, and nag-disciple po ako, nag-aaral ako sa Kabsu, nakagraduate ako, ganun pa rin yung ginagawa ko. Nag-share ako ng Word of God and tinutulungan ko yung mga kabataan mapalapit sa Diyos. No? Meron ba ditong natulungan ni Kuya Chipo? Say amen nga dyan. No, may mga natulungan ba ako dyan? Wala? Wala ba yung mga natulungan ko dyan? Ayan, no, ayan yung mga disciple ko nasa likod. Napaka-busy ng mga yan. No, alam nyo po, kasi tinulungan lang din po ako. No, tinulungan lang din po ako nila Pastor, nila Pastor Jay, Pastor Vincent, Pastor Ann, at yung mga kapwa kong leaders. No? At all throughout my journey as a leader, siguro po 6 years na ako na focused on leadership. No? 6 years na po ako bilang isang cell leader. Marami na po ako nakita na kabataan na tinutulungan ko mapalapit sa Diyos. At alam niyo po ba, meron ako na-observe, ewan ko lang kung napansin niyo rin to, no? Pero yung, kunyari, may tinutulungan ka mapalapit sa Diyos, kunyari, bro, mag-devotion ka or magbasa ka ng Bible. Alam niyo, parang ang attitude, parang tinatamad, di ba? O kaya, bro, ano tayo? Prayer tayo. Alam niyo, pag ninayaya ko sila sa prayer, hindi lahat, no? Merong mga parang walang sigla, no? Ayaw nila, o kaya medyo tinatamad sila, parang walang gana. No? Eto pa isa. Yung isa sa mga pinakamahirap, yung, bro, mag-share tayo ng Word of God. Mag-share tayo ng Gospel. Alam niyo, parang hindi sila excited, wala yung passion, di ba? No, so yung mga, may tinutulungan ako, okay, kung hindi kayo to, wag nyo i-claim, ha? Baka sabihin nyo, may pinapatamaan ako dito. Pag may sinabi ako dito,
tapos alam mong hindi ikaw yon, wag mong i-claim. Okay? Kasi baka angkinin mo, ako yon, ako yon. Pinaparanggan ako ni Kuya, hindi ikaw yon, okay? Wag mong i-claim kung hindi ikaw yon, okay? No? So, pang-apat, bro, ano tayo? Offer tayo kay Lord. Grabe. Hindi mo mapalabas miski 20 pesos. Kumbaga ayaw nila offering, ayaw nila mag-share, ayaw mag-pray, ayaw mag-devotion, ayaw mag-worship. No? Pero meron din namang mga excited. No? Gaya nung katabi mo, excited yan. Amen? No? So may mga excited din naman. Alam niyo po ba, na-realize ko, sige, before we start, mag-declare po muna tayo ng word, no? Tingnan po natin to, yung declaration po natin. No? Ayan, pwede po ba sabay-sabay natin banggitin to? From our heart, i-ready po natin yung Bible natin. Sige, basahin lang po natin in 3, 2, 1, go! This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede po tayong manalangin. Let's close our eyes and pray. Let's pray. Father, in the name of Jesus, and sa pagsama niyo po, beautiful Holy Spirit, right now po, I ask yung pagsama po ninyo, Lord, we thank you, una, for the strength, for the life, Lord, na binigay niyo sa bawat isa, and yung opportunity to be here, to worship and hear your word. Salamat po, Panginoon, dahil nandito kami, and hinihiling po namin yung pag-unawa sa inyong salita. Holy Spirit, i-overshadow nyo po itong lugar na ito para po yung bawat isa na nandito ngayon, ma-receive po nila yung word at ma-encourage kami, Lord God, to serve you better, to live for you, Lord God, and to offer our lives for you. Maraming salamat po, Lord, dahil kayo ay namatay at nabuhay muli para sa amin. Kami inyong pinili, kami inyong pinatawad, at kami inyong minahal. Thank you po, Lord. We don't deserve this, but we are grateful. This is our prayer. In the name of Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan, so balik tayo sa topic natin, no? Ano ang na-observe ko? Sige, next slide. People are living the way they want. Sa Tagalog, ang tao, no, madalas na-observe ko, nabubuhay sila sa paraan na gusto nila. No, kahit mali. Di ba? Kahit pwedeng makasalanan, they are living the way they like. Kaya nga sabi ko sa inyo, dati, yung mga may tinutulungan ako, no? Huwag nyo i-claim kung hindi kayo, tinatamad sila sa Bible, tinatamad sila sa prayer, tinatamad sila sa worship, hindi sila makapagbigay, no? Ayaw nila mag-share ng word of God. Pero as a leader, my goal is to help someone grow, no, in the church. No? Yung relationship nila, let's say sa magulang or sa ibang tao hindi okay, tinutuwid ko ayaw, no? Eventually iniiwan ako. Pero alam nyo, ano yung na-realize ko na nakakapagpabago ng tao? No? Alam nyo ba na merong pwedeng magbago sa akin? No? Tingnan nyo, next slide. Ayan. What can change you radically? Pwede ba natin sabihin sabay-sabay? Radically. Ano? So, ano ang pwedeng magbago sa'yo? Okay? Ano ang pwedeng mag-change sa'yo ng malaki? No? Radically, ibig sabihin parang hindi ka na makilala dahil nagbago ka. No? So, alam nyo, na-realize ko yung mga ganun po kasi ako wala akong gana sa Bible, ayoko ng prayer. Pag sinasama ako ng nanay ko sa simbahan, tinatamad ako, no? Tapos kapag mag-serve na ako, mag-share ng word of God, ayaw na ayaw ko. Na-realize ko po kasi na gusto ko mabuhay the way I want. No? Pero merong nagbago sa akin. At nakita ko, meron ding mga nagbago sa mga taong tinutulungan ko. Noong na-experience nila to. Ready na ba kayo malaman kung ano yon? What can change you radically? Are you ready?
Amen. Okay, sige po. Ito ay when you, next slide, encounter God. Sabihin nga natin, encounter God. Ayan, praise God. No? Alam niyo po ba na meron akong mga tinutulungan, no? Dinadala ko sa church, pero yung merong personal na enkwentro sa Diyos, grabe po yun. Minsan nauuna pa sa akin sa church. No, minsan, ang dami niya nang nabasang Bible sa isang araw, dami niya nang nabasang Word of God. No, from ayaw, tinatamad, walang gana, yung kabataan biglang naging on fire, gusto mag-share ng Word of God, grabe mong bigay kahit wala nang matira sa kanya, kasi nagkaroon siya ng enkwentro sa Diyos. Natanong mo na ba yung sarili mo? Meron na ba akong personal na enkwentro sa Diyos? Pumunta ka ba dito, iniisip mo, alam mo, i-encounter ko si God pag pumunta ka ng church. No? Pumunta ka ba dito, iniisip mo, ano kaya gustong sabihin sa akin ng Diyos? Personally. No? Kasi po, alam nyo, ang pinaka pwedeng magbago sa isang tao is pag nagkaroon sila ng personal encounter with God. Praise God, no? This week, encounter weekend natin. Amen? No, sino dito yung mag-encounter this weekend? Taas kamay. Wow, praise God. No, palakpakan natin si Lord. Next question. Sino rito nakapag-encounter na siya kay Lord? Taas kamay. Wow, praise God. Marami. Hallelujah. No? So, alam niyo po ba, no? Grabe, may nakita ko nung mga nagtaas ng kamay. Grabe kung binago ni Lord tong mga to. Kasi meron silang encounter with God. Huwag po ninyong sayangin yung buhay ninyo, no, na hindi mo man lang na-enkwentro ang Diyos personally. Next slide. Meron tayong story na dadaanan para po ma-realize natin ano ba yung encounter with God. No? So, kung titingnan nyo po yung picture, meron po tayo dyang nation. That's the nation of Egypt in the Old Testament. No, so merong Egypt, sila ay kalaban ng Diyos. Meron silang mga Diyos-Diyosan, di ba? Tapos may another country, another group of people called the Israelites. No? So meron tayong Egypt, mga may Diyos-Diyosan, kaaway ng Diyos. Meron tayong Israelites. Yung Israelites, sila yung bayan ng Diyos. Sila yung children of God. Diba? Dun sa story. Ngayon, all throughout the story ng Old Testament, kung nagbabasa kayo Bible, yung bayan ng Diyos, yung Israel, madalas mga pasaway sila. No? Miski Diyos nila ang totoong Diyos, minsan, sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Minsan, may mga ginagawa silang kinakagalit ng Diyos. Dumating sa punto na ang bayan ng Diyos, yung Israel, naging alipin sila ng Egypt. Di ba? Sino alam yung story na yon? Yung Israel, naging alipin sila ng Egypt. No? Tapos, di ba, renescue sila ni Moses, hinati yung dagat, nagpadala ng mga salot. Sino alam yon? Sa Superbook o kaya kung saan. Ayan. Tingnan po natin. Meron po ako ditong video na ipapi-play. No? Ayan. Panoorin po natin ng tahimik. At ayan, sige, patay po natin yung ilaw para po mas lalo po natin makita. No? Sige po, pa-play ng may audio. Ayan. O, panoorin po natin. Sige po. In my heart, you are my brother. But things cannot be as they were. I see no reason why not. You know I am a Hebrew, and the God of the Hebrews came to me. What? He commands that you let his people go. Commands? Behold, the power of God.
Sige po, pwede mo pa natin palakpakan yung ating tech team. Praise God for that, no? So alam natin yung story, tama po ba? Sa yung bayan ng Israel, inalipin sila doon sa Egypt, nirescue sila ng Diyos through the life of Moses, and napunta sila sa Promised Land. No, so ang goal ko po is i-explain sa inyo, hihimay-himayin natin yung story. Kasi pwedeng, grabe ang ganda ng story. Grabe ang ganda, di ba? Pero pwedeng hindi natin nauunawaan. Alam nyo po na pwedeng yung story na yon gagamitin ni Lord for shadow ng pwedeng mangyari sa buhay mo. No, na pwedeng ano yung mangyari sa buhay mo, related pala dun sa story. So hindi lang yan maganda yung story, ang ganda ng animation. Kung hindi, ay ano ang message sa'yo ni Lord from that story. No? Alam nyo po, next slide, we have the Pharaoh. Ano yung Pharaoh? Siya yung parang presidente or hari ng Egypt. Yung Pharaoh. Ang nire-representa ng Pharaoh, siya yung enemy. Diba? Siya yung ruler of the darkness. No? So, yung Pharaoh, siya ang foreshadow o siya yung picture ng enemy, ng demonyo. No? Siya yung nag-rule in the darkness. And yung Egypt, it represents the world, the kingdom of darkness, and bondage. Sabihin nga natin, bondage. No? Alam niyo po, yung bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, naging alipin sila ng Pharaoh sa bayan ng Egypt. Kasi nga, may mga nagawa silang kasalanan. Di ba? No? So alam niyo po, for 430 years, alipin sila doon. No? Nilalatigo sila, pinapagawa sa kanila yung mga buildings. No? Ayan. Praise check. Ayan. Thank you po. No? So, ano ang picture nito? Alam niyo po ba na dito sa mundo natin, sad to say, pero totoo po na may power ang enemy. No, dito sa mundo, meron pong power ang demonyo. May mga kaya siyang gawin. Di ba po? May mga kaya siyang i-offer. No, ngayon po, yung bayan ng Diyos, sila ay under the rulership of Pharaoh. Wala silang magawa. For 430 years, next slide, ano po ang lagay nila? No? Sabi dyan sa Exodus 12 verse 40, sige po, pwede niyong basahin with your eyes, babasahin ka ng malakas. Now, the length of time the Israelite people lived in Egypt was 430 years. Ilang taon silang alipin sa Egypt? Praise God. No? May mga kasama ko ngayon. Hallelujah. So, for 430 years, alipin sila ng Pharaoh, alipin sila sa Egypt. Alam niyo po ba sa buhay natin, pwedeng for 430 years, grabe, hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang enkwentro sa Diyos. Alipin sila sa bansa na hindi sa kanila. No? So, ganun katagal na wala silang enkwentro sa Diyos. Alam niyo na, i-observe niyo yung tip ko sa inyo ha. I-observe niyo yung generation ninyo. Observe niyo yung generation niyo. Pansinin mo, kasi ako napansin ko, ako to ha. So, na-realize ko, nung in-observe ko yung grandfather ko, tatay ng grandfather ko, great-grandfather ko, great-grandfather ko, in-observe ko yung generation ko. Alam niyo po ba na-realize ko na pwedeng we are in bondage? No? Kasi kapag ikaw ay alipin ng enemy, ginagawa mo yung hindi mo dapat gawin. Tama po ba? Kasi nga alipin sila eh. No? Kunyari ganito, alam mo na magmura. Alam mo na mali magmura. Nagmumura ka. Wala kang magawa kasi parang inaalipin ka ng kasalanan. Di ba? Kunyari, alam mo mali yung bisyo. Bakit mo ginagawa? Kasi you are enslaved in darkness. No? Kasi ginagawa nila yung ayaw nilang gawin kasi nga alipin sila, wala silang magawa. No? Kunyari, alam ng tao na mali magnakaw. Bakit nagnanakaw? Di ba? Kasi nga,
pwedeng ginagawa mo yung ayaw mong gawin kasi you're in darkness. Alipin ka doon sa kingdom ng enemy. Pero alam nyo po, no, na-realize ko, di ba, sabi ko, yung generation namin, grabe po, kung ano-anong hirap ang dinaan namin. Kasi nga, we are in darkness, we are in bondage. Na-realize ko na meron palang saling-lahing sumpa. No, for 430 years, hindi nila kilala ang Diyos. Nandun sila, pinapahirapan, in chains, in darkness, ginagawa yung hindi nila gusto, hindi nila na-encounter ang Diyos. No, may mga Diyos-Diyosan sila doon. No, so na-realize ko, observe nyo, baka kayo rin. No, in-observe ko yung generation namin, grabe, meron pa lang talagang saling-lahing sumpa. No, kasi kapag binasa mo yung Bible, sabi doon, may generational curse dahil nga ang people in darkness. No, so kung ano-anong pahirap yung nangyayari sa amin, no, pwedeng yumaman ng konti, balik sa poverty, maghihirap ulit, palagi na lang may nag-gambling, lagi na lang may bisyo, lagi na lang, let's say, broken ang family, no? Kaliwa dito, kaliwa doon. Pwedeng may mga ganun na nararanasan yung generation natin. May Diyos-Diyosan, mga pasaway kay Lord, ayaw makinig kay Lord. For 430 years, nandun sila sa darkness. Pero biglang gagawa ng paraan ng Diyos na maengkwentro niya yung mga tao. Maengkwentro ng mga tao yung Diyos nila at makalaya sila sa bondage. Alam niyo po ba, pwedeng kayo yon? No, na-realize ko, yung ano ko, hindi Christian. Di ba? Tapos yung sunod, hindi Christian. Ako na ngayon! Sabi ko, praise God, may pag-asa na yung generation. Kasi meron ng Christian. No, meron ng follower ng Lord. No, alam niyo po ba, ganun ang plano ng Diyos? Pwedeng yung generation is under the slavery of the enemy. No, and ma-encounterin niya tayo. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin. Tignan niyo ano plano ng Diyos. Next slide. Ayan, sabi sa Exodus 19 verse 4. Sige, pabasahin natin. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Sabi ng Diyos, nakita mo kung anong ginawa ko sa Egypt, di ba? Pinalaya niya yung Israel, di ba? Kinarga ko kayo like eagle's wings. Alam niyo ba bakit eagle's wings? No, alam niyo ba yung agila? Sila yung ibon na kahit may bagyo, lumilipad pa din. Hindi sila natitigilan ng bagyo. No, sabihin, mahirap yung journey. No, mahirap yung journey, pero nailabas sila sa Egypt. Naalis sila sa slavery, naalis sila sa bondage, at anong nangyari? Dadalhin sila saan? To myself. Alam nyo, ang mindset dapat natin, hindi tayo ililigtas ng Diyos at dadalhin lang sa promised land. No, ililigtas tayo ng Diyos at dadalhin niya tayo sa Kanya para ma-encounter natin siya. No, yon ang plano ng Diyos. No, pwede kasi lumalapit tayo kay Lord, ang hinahanap natin yung blessing. No, pero alam niyo po ba si Lord, nilabas niya yung mga anak ng Diyos sa bondage, sa sin, at dadalhin niya, hindi sa promised land, kundi dadalhin niya sa Kanya. I-enkwentro, magkakaroon muna sila ng encounter. And then, alam natin, in the end, bibigay sa kanila yung promised land. Alam nyo, one thing na pinakakinakailangan ng tao is ma-enkwentro nila ang Diyos. No? Kailangan makilala natin ang Diyos. Yun lang talaga ang makakapagpabago sa atin. No, baka meron dito magulang, nanay, tatay, ang pinaka-importante is ma-enkwentro ang Diyos. Yung family, magkaroon ng encounter sa Diyos. At ito maganda, ang Diyos, si Lord, siya gusto magdala sa'yo sa Kanya. God wants us to encounter Him. Amen? No, yung iba, nahirapan silang lumapit sa Diyos. Alam niyo ba, it's God that wants to encounter us. No, mas excited ang Diyos na ma-encounter mo siya kesa ikaw ma-encounter mo ang Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya sabi sa Bible, may isa lang na mag-repent at bumalik sa Kanya, di ba?
magpa-party ang buong kalangitan. Di ba? So, excited ang Diyos na ma-encounter tayo. Di ba? Ito yung sinabi niya, Exodus 19 verse 5 to 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possessions. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. No, sabi ng Diyos, ilalabas ko kayo sa darkness, ilalabas ko kayo sa sin, aalisin ko kayo sa bondage, aalisin ko kayo sa chains ng darkness, aalisin ko kayo sa rulership ng enemy, at dadaling ko kayo sa akin. I will make you into a kingdom of priests and a holy nation. Alam niyo, na-realize ko, ang pinaka-kinakailangan ng kabataan, ma-enkwentro nila ang Diyos personally. Doon lang mangyayari yung change. No, ngayon, ito yung nangyari. Yung gusto mag-encounter sa Diyos, alam mo bang pwedeng hindi mo ma-enkwentro ang Diyos? No, kunyari ikaw, nag-decide ka, gusto ko mag-encounter. Di ba? Kunyari, attend ka ng encounter weekend. Di ba? Meron tayong ganun. Pinag-pray natin, pinag-fasting natin. No, pwedeng hindi ka makapag-enkwentro sa Diyos. No, kasi kahit nasa church ka, nag-worship, kumanta ka, pwedeng hindi mo ma-enkwentro ang Diyos. No, ganun po yung nangyari. No, ganun po yung nangyari sa iba. Pwedeng gusto mo ma-enkwentro ang Diyos, no, nagsimba ka, nagpunta ka sa church, pero pwedeng wala kang personal encounter with the Lord. Wala kang enkwentro sa Diyos. No, sorry to say, kahit gaano ka pakatagal sa church, no, pwedeng wala kang personal relationship with the Lord. Yun ang pinaka-isa sa mga iniiwasan natin, na parang pumunta ka dito, parang maging religion sa'yo, di ba? Huwag tayong magkaroon ng religious spirit, no? Yung mga disciple ko, sabi ko sa kanila, iniingatan ko na magkaroon sila ng religious spirit. Gusto ko magkaroon sila ng personal encounter and relationship with the Lord. Next slide, tingnan nyo. So yung bayan ng Diyos, di ba? Aalisin na sila sa darkness, ayaw na nila sa mali, nagsawa na sila sa Egypt, ayaw na nila mabuhay sa kasalanan, and now, they decided to encounter the Lord after 430 years. Grabe. No, ito yung opportunity na mamimit nila yung God ni Abraham, Isaac, and Jacob. No, pero alam nyo, kahit gusto mo mag-encounter, pwedeng hindi ka maka-encounter. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na hadlang sa encounter mo kay Lord. No, meron tayong pwedeng mga hindrance with your personal encounter with the Lord. Alam nyo ba na kapag ikaw nag-decide, gusto mo ma-enkwentro ang Diyos, pwedeng hindi mangyari kasi may mga hahadlang. No? Kaya yung katabi mo, dapat sigurado tayo, ha? Dapat sure na sure tayo, ha? Ayan. No, pwedeng pigilan tayo ng enemy. Ano ang mga hindrance na nakita natin sa story ni Abraham, ni Moses, to their encounter? Tingnan nyo po, sige, ilabas mo yung 4 na points natin. Ito na yung points natin na 4 points natin. Sige, pwede nyo ng picturean, i-notes. Ano ang pwedeng hadlang sa encounter mo sa Diyos? What could hindrance you to an encounter to the Lord? No? Number 1, basahin natin. 3, 2, 1, go. Busyness in the world. Number 2, supply problems. Number 3, and number 4, self-discouragement. Iisa-isahin natin, paano yan magiging hadlang para ikaw ay magkaroon ng personal encounter. Kaya very, very timely itong topic na to kasi may mag-i-encounter this weekend, next weekend, no? Ayan. Isa-isahin natin to. Okay? No? So, ano ang 4 na hindrance to an encounter? Busyness in the world, supply problems, wrong accusations, and self-discouragement. Puntahan natin yung storya. Balik tayo sa story ng Egypt, Israel, and ni Moses. Sige po, next slide. Tignan nyo ano yung nangyari sa story. Exodus 5 verse 1 to 2. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says." Ito yung sabi nila, "Let my people go,
so that they may hold a festival to me in the wilderness. Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." So imagine niyo si Moses, tinawag ng Diyos, kasama niya si Aaron, punta sila sa Pharaoh, sabi nila, "Pharaoh, palayain mo na yung Israel, kasi mag-encounter kami sa Diyos sa wilderness." Sabi nung Pharaoh, "Anong Diyos? Sino yan? Who's the Lord? Na para sundin ko siya." Hindi ako papayag, sabi nung Pharaoh, di ba? No, alam nyo, kapag ikaw ma-enkwentro mo na ang Diyos, yung enemy hindi papayag. No? Yung Pharaoh hindi siya papayag. Ayaw na ayaw niya. Mangyari na lahat sa'yo, wag mo lang ma-enkwentro ang Diyos. No, yun ang plano ng enemy. No? Kaya kahit nasa church na yung isang person, no, yung individual nasa church na, hindi niya pa rin ma-encounter si Lord kasi nga may mga hadlang. Next slide. Tingnan niyo po. But the king of Egypt said, "Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to work." Then Pharaoh said, "Look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working." Unang problem yan, no? "Pharaoh, mag-encounter na kami kay Lord. Palayain nyo na kami." Sabi ng Pharaoh, "Hindi. Ibig sabihin, sinasabi mo, gusto mo pumunta sa Diyos, ang dami-daming ginagawa." Di ba? Parang ganyan sinabi ng Pharaoh dyan, di ba? "Bumalik kayo sa trabaho nyo. Pakadami nyo na, dami-dami nang kailangan gawin." Di ba? Tapos gusto mo itigil yung trabaho, balik sa trabaho, sabi nung Pharaoh. Hindi siya pumayag. Di ba? Alam nyo, unang hindrance to your encounter, alam nyo, na-realize ko na yan eh. For the 6 years of me leading in the church as a cell leader, isa sa mga problema bakit yung tao hindi sila makaroon ng personal encounter kay Lord, busy sila sa work. Busy sila sa work. No? Sinito naranasan mo na, "Bro, tara, church tayo." "Ay, sorry, hindi ako makakapunta kasi may trabaho." Sino nakaranas nun? "Sorry, hindi ako makakapunta kasi may inutos sa akin." Di ba? Sabi nung Pharaoh, "Huwag mong payagan yan. Bigyan mo ng maraming trabaho." Di ba? Alam mo, parang lahat tayo dito pwedeng may Pharaoh. No? Pwedeng yung boss, di ba, sa trabaho. Pwedeng magulang, alam niyo po ba, pwedeng magulang, miski asawa, pwedeng maging hindrance, no? Para hindi mo ma-encounter ang Lord. No? Siyempre, kabataan, wala naman trabaho, ano meron? Ano meron sa kabataan? School! Ayun, di trabaho din, di ba? Alam niyo po, isa sa mga pwedeng gamitin ng enemy is yung pagiging busy natin sa work or pagiging busy natin sa other activities. Ngayon, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-aral, huwag kayong magtrabaho. Teacher nga ako eh. Di ba? Teacher ako, may mga estudyante ako, pag di kayo pumasok sa school, lagot kayo sa akin. No, pero alam niyo po ba, pwedeng gamitin ng enemy yung pagiging busy natin para lang hindi natin ma-encounter ang Lord. Naranasan ko na yan, "Bro, sama ka sa encounter." "Hindi po ako makasama kay Chipo." "Bakit?" "Sumakto po kasi yung kailangan ko gawin." No? So hindi ko sinasabing hindi importante yung work, hindi ko sinasabing hindi importante yung school, pero dapat po talaga minsan is una si Lord. Okay po? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka pa ba? Okay. No, alam nyo, number 1 problem is busyness in the world. Second problem, tinan nyo, Exodus 5 verse 6 to 7. Sige, basahin natin. 3, 2, 1, go. "That same day, Pharaoh gave his order to the slave drivers and overseers in charge of the people." Ano sinabi niya? "You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw." No, so yung unang paraan para hindi ma-encounter ng tao ang Diyos, gagawin niyang busy. Sobrang busy.
hindi makapunta sa church, hindi maka-attend ng encounter kasi busy. Di ba? Friday, Saturday, Sunday, di ba? Meron tayong encounter with the Lord. Hindi siya makapunta kasi nga busy. Number 2, sabi ng enemy, sabi ng Pharaoh, kunan nyo na sila ng supply. Alisin nyo na yung supply nila. They are no longer to supply the people with straw for making bricks. Pangalawang problem po, na-realize ko, bakit hindi makapag-encounter ang isang tao, hindi niya ma-enkwentro ang Diyos, is supply problem. Diba? Supply problem. Pag sinabi natin supply problem, iniisip niya kung ano yung pangangailangan niya, hindi niya na naiisip na kailangan niya ang Diyos. No? So, sabi ng Pharaoh, kunan mo yan ng supply. Di ba? Di ba? Wala kang pera. Di ba? Parang ganon. Hindi ka sabi ko dun sa isang, wag niyo i-claim kung hindi kayo ha. Sabi ko dun sa isang kong tinutulungan, bro, halika, simba tayo, bro. Sabi niya sa akin, hindi ako makakapunta eh. Bakit? Kasi medyo malayo yung church. Mamamasahe ako. 40 pesos. Eh, sayang yung pera. Gagamitin ko na lang sa pagbili ng pagkain. Mukhang hindi masama. Mukhang tama naman. Pero pwedeng magamit ng enemy yon, yung supply problem, para hindi mo ma-encounter ang Diyos. No? Alam niyo, meron ako mga kilala handang gawa ng paraan, yung supply problem. Ma-encounter lang nila ang Diyos. No? Pwede silang gumawa ng paraan. Sabi mo sa katabi mo, may paraan. Kasi matinding battle to eh. Encounter mo ang Diyos, kung ano-anong strategy ng kaaway na pwede mong hindi ma-encounter ang Diyos. No? Pwedeng true supply problem. For example, alam niyo ba na kailangan niyo mag-invest sa kaluluwa ninyo? No? Alam niyo ba na kailangan niyo mag-invest in the spiritual life? No? Ilan na ang na-invest nyong pera sa body nyo? Tanungin nyo nga sarili nyo, ilan na yung nagastos mo sa katawan? Di ba? Tinan mo nga yung katabi mo? Di ba? Magkano kaya halaga niyan, nagastos niyan sa sarili niya? Di ba? So, kahapon sa group namin, nag-calculator kami. Kinalculate namin. No? Sino ba yung mga kasama ko doon? Ito, si Larob, ayan, no? So, sabi ko, i-calculate natin, magkano yung ginagastos natin sa katawan natin? Magkano yung ini-invest natin sa katawan? So, sabi ko, tanong ko sa kanila, try nyo sagutin ha, magkano ginagastos mo sa pagkain sa isang buong araw? Okay, siyempre, di ba kakain ka? Kunyari, almusal, tanghalian, hapunan, yung sobrang tipid na tipid, magkano ang gagastusin mo sa pagkain? Yung tipid na tipid. Pero dapat makakain ka pa rin ng 3 beses, ha? Sabi na, pinag-usapan namin, ano Kuya Chipo? 150. Grabe, 150. So, 50 sa almusal, 50 sa tanghalian, o kaya 100 sa tanghalian, 50 sa hapunan. 150, tipid na tipid. Huwag ka lang magja-Jollibee, ubos yung 150 mo, isang kain pa lang, di ba? No, so, di ba, baka 1,000 magastos mo pag nag-Jollibee ka. Di ba? So, sa pagkain, ginagastos mo for your body, 150, isang araw. Kunyari, tipid na. Ano lang yon, estimation lang. Tapos, let's say, bumili ka ng toothbrush, bumili ka toothpaste, bumili ka sabon, bumili ka shampoo, no? Kaya yung katabi mo mabango ngayon kasi gumagamit ng sabon yan. No? Pabango, bumili ka pa pabango, di ba? Magkano yon? Let's say, in 1 week, ang budget mo doon, 10 piso, tipid na tipid. Grabe, tipid na tipid. Tapos, syempre, mga damit, medyas, di ba? Bili ka headband, di ba? Bili ka ng deodorant, di ba? Bili ka ng earbuds, para malinis naman, di ba? Tapos, bili ka ng mga pangangailangan mo. Tapos, sabi ko, pamasahe mo, di ba? Pambili mo ng mga kailangan mo, di ba? Sabi ng isa, Kuya Chipo, mahilig ako mag-milk tea. Oh. So, in-average namin, let's say, ang gastos sa isang araw, on average, mga around 200 to 300 pesos. Di ba? Ang nagastos mo. So, in-average namin in a week, nag-calculator kami, no, sinabi namin, sige, ano na lang, 500 na lang.
So ngayon, yung 500, i-multiply mo, ilang araw sa isang taon, students? So, minultiply namin, math to. Okay? So, minultiply namin, yung gaano ginagastos mo on average in a day, times 365. Ilang araw sa isang taon. Ngayon, yung edad nung mga nandoon, mga around 20. So, kunyari, 500 times 365 times 20 years, kinalculate talaga namin. Ano lumabas? 3 million. Di ba? So, yung katabi mo, kaya malusog yan ngayon, buhay, 3 million yan. Di ba? Tinan mo yung katabi mo. Kuya Chipo, medyo malusog-lusog tong katabi ko, 5 million ata to. No, yung isa, mukhang, uy, grabe to ah. Laging bago gamit, mga 10 million budget niyan. No? So for the 20 years, 3 million tipid na tipid ang spending mo sa body. Hello, may kausap ba ako dito? Okay. So, ganon ang budget mo for the body. Tanungin mo yung sarili mo, magkano na yung na-budget mo for your soul? Sabi nung isa, may kaluluwa pala ako. Oo, may kaluluwa ka, may budget din dyan. Di ba? May supply din dyan. Di ba? Kunyari, pumunta ka rito, gumastos ka. Investment yon sa kaluluwa mo. No? Pumunta ka rito, di ba? Nagdalawang worship ka. For example, nag-8 a.m. ka, tapos nag-2 p.m. ka, 2 oras mahigit ka. 4 hours ka sa church. O, yung ilaw, yung aircon, may budget dyan. Amen? No? So, investment yan sa kaluluwa mo. Ang tanong ko ngayon, kailan ka nag-invest sa kaluluwa mo? Kailan yung gumastos ka talaga para sa kaluluwa mo? No? Kaya yung tao pwedeng very strong in the physical, pero in the spiritual, very weak. Di ba? Kaya kapag may temptation, tumba ka agad. Diba? Kapag may problems, tumba ka agad. Kasi nga, walang lakas yung spirit. So, kailangan talaga, number 2, you need to learn how to conquer yung supply problem. Ngayon sinabihan sila ni Moses, guys, mag-ready kayo i-enkwentro natin ang Diyos. Siyempre, magbabaon yan sila. Mag-ready yan sila ng donkey or camel, di ba? Meron talagang effort when you want to encounter the Lord. No, gagawa ka talaga ng effort when you want to encounter the Lord. Amen. No, so, sabi ng Pharaoh, tanggalan nyo sila ng supply. No? So sabi ko sa disciple ko, mag-encounter tayo kay Lord ha, dapat ma-enkwentro nyo ang Diyos ha. Sama kayo sa encounter. Busy po kami sa trabaho. Sige, ipapaalam natin kayo, ipapaalam natin. Gawa kami letter, pinaalam namin, okay na. Solve na sa unang problem. Pangalawang problem, supply problem. No, ano yung supply problem? Wala po kasi akong budget. Wala po kasi akong supply, wala po akong baon. O kaya hindi niya magawang gamitin yung pera niya para sa spiritual investment. No, that's number 2. No, pero sino dito ang ready ka pagtagumpayan yung supply problem? Gagawa ko paraan. Di ba? Naalala ko yung cell group ko dati, wala kaming pambayad sa encounter. Alam nyo, nagtrabaho ako, nag-construction ako, naranasan ko magpala ng simento, di ba? Naranasan kong maghukay, magbuhat ng graba, di ba? Nakakobra lang, no? Kasama ko si Kuya Ariel, no? Kuya Ariel, no? Ayan, may magte-testimony, no? Doon kami sa init, tabi ng kalsada, maghuhukay kami, ang daming mga langgam, tatayo namin yung mga tarpaulin, yun yung trabaho na binigay sa amin. Pero alam niyo yung sweldo ko doon, gagamitin ko para makapag-encounter yung mga nasa cell group. No, alam niyo kung kayo, gusto niyo mapagtagumpayan yung second problem, yung supply problem, kaya niyo yan. No, kayang-kaya natin yan. Kapag gusto may, pag ayaw may, next verse. Tingnan niyo po. Ano sabi ni Pharaoh? Hello, may kasama ba ako rito? Sige, basahin natin. 3, 2, 1, go. Pharaoh said, lazy, that's what you are. Lazy. That is why you keep saying, let us go and
sacrifice to the Lord. No? So, pangatlong problem na pwedeng tumigil, sabi ni Moses, Moses, punta ka dun sa Pharaoh ulit, sabihin mo, palayain na kayo, mag-encounter na kayo sa akin, sabi ng Diyos. Pagpunta niya sa Pharaoh, palayain mo na ang bayan ng Diyos. Sabi ni Pharaoh, lazy, tamad. Kaya sinasabi niyong, pumunta na kami sa Diyos kasi tamad lang kayo, umiiwas lang kayo sa trabaho. Alam niyo po ba pangatlong pwedeng tumigil sa encounter niyo kay Lord is wrong accusations. No? Kung ano yung sasabihin sa inyo ng tao na hindi naman totoo, it could discourage you in going forward with your encounter with the Lord. No? Sino dito naranasan yon? No? Na-excited ka, lapit ka sa magulang mo, Ma, Papa, mag-encounter na ako. Very excited, di ba? Punta na ako sa church. Di ba? Sabi sa'yo ng magulang mo, anong church? Tumatakas ka lang sa gawaing bahay. Ha? Tinatamad ka lang, di ba? Sabi nung isa sa akin, Kuya Chipo, hindi ako makasama ng encounter. Bakit? Sabi po kasi nila, kabaliwan lang daw po yan. Kabaliwan lang daw yung ma-encounter ang Diyos. Kung ano-anong wrong accusations. Kasi hudang iiwas ka lang sa gawain, di ba? Kasi, pinapagalitan, di ba? Yung isa naman, sabi sa kanya, Kuya Chipo, hindi ako makapunta ng encounter. Bakit? Kasi sabi ng boss ko, huwag ko daw isipin yung encounter. Mag-focus daw ako sa work. Kasi pag nag-focus daw ako sa work, magkakakita ako, di ba? At yung kita ko, magagamit ko para sa sarili ko. So, kung ano-anong sasabihin sa inyong accusations, di ba? Sabihin sa'yo, ang dami mong alam, puro ka ganyan, puro ka church. May magsasabi sa'yo na, pa-church ka pa. Di ba? Wala namang mangyayari sa'yo, puro ka Bible. Di ba? Sabi ng isa, kinantsawan pa, no? Hay nako, sayang ka, puro ka church. Di mo ma-enjoy ang buhay. No? Sabi naman ng isa, ikaw tamad ka lang, ayaw mo lang maglabas sa linggo. Di ba? Kaya kahit yung isang kabataan, meron siyang pure intention to encounter God, pwedeng magkaroon ng wrong accusations. Kaya sabi ko dun sa disciple ko, gato gawin mo. Pag uwi mo sa bahay mo, linisin mo yung bahay nyo. Linisin mo yung kwarto ng magulang mo. Linisin mo yung kwarto ng kapatid mo. Idamay mo yung bubong. Linisin mo na rin yung bubong. Idamay mo yung bubong ng kapitbahay. Ewan ko na lang kung mayroong accusation ka pa. Ewan ko na lang kung di ka papayagan. No? Sabi naman ng isa, hindi po ako makapunta. Sabi nung boss ko, natakas lang daw po ako sa trabaho. Anong natakas sa trabaho? Encounter mo nga si Lord eh. Diba? Alam niyo po ba pwedeng may maisabi sa inyo na wrong accusations ang enemy? Sabi ni Pharaoh, di ba? Binubulungan ni Pharaoh, pagalitan mo yan. Huwag mong payagan yan. Bla bla bla, di ba? Tumatakas lang yan. O kaya kung ano-anong kalokohan lang yung ginagawa niyan, di ba? Alam niyo guys, pag lalapit kayo kay Lord, third problem, wrong accusation. No? Ito na yung pang-apat, yung pinakamatindi. Sige, basahin natin. Exodus 6 verse 6, Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. No, so ang Pharaoh ayaw pumayag, may trabaho, huwag mo papuntahin. Pangalawang problema, huwag niyong bigyan ng supply na pagtagumpayan. Number 3, tamad lang yan. Kaya nagsasabing mag-church. Isa sa mga pinakamasakit na wrong accusation, no? Mama, magpunta po ako encounter. Sabi na nanay mo, anong encounter? Siguro nagpapalit ka ng religion, no? Kung ano mga wrong accusations, no? Hindi ma, ganito po kasi yun. Kailangan po, yung tao, merong personal encounter kay Lord. Sabi nung nanay, anong pinagsasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Kung ano ng mga wrong accusations. Pero ang Diyos na mismo kumilos, sabi ng Diyos, papalayain ko kayo dyan. Kagawa ko ng paraan. Next verse, dinagdagan ng Diyos, I will take you as my own people, and I will be your God.
Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. No? So dinagdagan ng Diyos, sabi niya, hindi, ako gagawa paraan. Diba? Tatanggalin ko yung hirap at malalaman mo ako ang Diyos. Diba? Verse 8, and, eto pa, dinagdagan ng Diyos, I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, to Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Period. Ngayon ang Diyos, sabi niya, ganito ha, ako gagawa paraan. Di ba nga sa story, ano nangyari? Di ba kung ano-anong mga salot ang dumating, naging dugo yung tubig, di ba? Napanood niyo yun? Kung ano-anong mga bangaw, mga locust, tumatay yung mga hayop, dumilim, and kung ano-anong ginawa ng Diyos na plagues. Di ba? Para yung tao makalaya. Alam niyo ba na ang Diyos nag-promise siya, ililigtas ko kayo. Di ba? Dadaling ko kayo sa akin. Pero ano yung naging fourth problem? Ano yung pang-apat? Self-discouragement. So ito yung sabi ng Lord kay Moses. Ngayon sasabihin ni Moses to sa mga tao. Next verse, yun yung naging reaction nila. Moses reported this to the Israelites, but they did not listen to him because of their discouragement and harsh labor. Fourth hindrance to an encounter with God. Ikaw na mismo yung umayaw. No, sabi ng Lord, ito pangako ko, ililigtas ko kayo, kikilos ako, ilalagay ko kayo sa lupa kung saan pinangako ko sa inyo. Diba? At malalaman yung I am the Lord your God. So si Moses, tuwang-tuwa, thank you Lord, ang ganda ng message. Pagpunta niya doon sa mga Israelites, guys, ito sabi ng Diyos, i-encounterin niya tayo, mangyayari yon kahit ayaw ng Pharaoh. Ano yung nangyari? Sabi ng tao, they did not listen because of their discouragement. Siya na mismo yung umayaw. No? So, kunyari, walang problema sa work, walang problema sa school, walang problema sa supply, walang problema sa wrong accusations. Yung pang-apat na dali, na-discourage siya. Siya na mismo yung umayaw. Ayaw ka na gusto ko ma-encounter ang Diyos, pero wag na nga. Parang nalugmok na siya sa hirap ng buhay niya. No, sobrang daming hirap ng buhay, na-discourage siya. Ayaw niya na ma-encounter ang Diyos. So, ganun yung nangyari sa kanila. No? So, pwedeng maging fourth problem is, ikaw na mismo aayaw. No? Ikaw na mismo magsabi na, parang wala na akong gana, hindi na Moses, wag na lang. Kayo na lang, sige na, na-discourage na yung iba. No? Nalungkot sila. No? Alam nyo, ang kabataan ngayon, napakadaming discouragement sa atin. Amen? No? Pwedeng may problem sa bahay. Di ba? Kaya nga sikat sa atin, sa kabataan, yung depression. Di ba? Ang daming discourage sa atin. Di ba? Pagkagising pa lang sa umaga, pagharap sa salamin, nakita niyo yung itsura niya, na-discourage na kagad. Di ba? Grabe, ang daming discouragement. Na-discouragement sa kung ano sinabi sa kanya, ayaw niya natuloy. Nasaktan siya, na-discourage siya. Sabi ko doon sa isa kong tinutulungan, bro, tara encounter tayo. Kuya Chipo, hindi po ako makapunta. Bakit? Kasi wala po akong magandang isusuot. No? Na-discourage siya. Alam niyo, ang enemy, gagamit siya ng mga kung ano-anong paraan. At pwede doon yung ma-discourage yung isang person. No? Pero I'm here to tell you, huwag kayong ma-discourage. No? I want us na mapagtagumpayan yung apat na yun. Ano yung apat? Number 1, busyness in the world. Number 2, number 3, and number 4. Okay, sino dito sinasabi, kayang-kaya ko pagtagumpayan yung apat na yan? No? Kasi I want to encounter God. No? I want to encounter the Lord. No? And I hope na encourage ko kayo
Pwede ba nating banggitin to? Let's declare this. I want to encounter God. Okay, isa pang beses. With our chest, sabihin natin, I want to encounter God. Ayan. So, pero tandaan nyo guys, may 4 na hindrance na pwedeng makatigil sa encounter, sa change na pwedeng mangyari sa atin. No? Pwede bang balik tayo doon kanina sa verse natin, yung pangalawa nating verse? No, balik tayo doon. Sa pangalawa nating verse. Doon sa Exodus 19 verse 4. So tandaan nyo, ito yung plano ng Diyos. Someone in darkness, enslaved to sin. Di ba? Ako yung dati eh. Nakikinig ako sa mga music na makasalanan, tuwang-tuwa yung flesh ko, pero yung spirit ko ayaw na ayaw yon. No, yung spirit ko malungkot na malungkot. Pero wala akong magawa because I am in bondage to the darkness. No, pero gagawa ng pagkakataon ng Panginoon, opportunity na makalaya tayo doon. Okay? So itong gusto niya, aalisin ka niya doon at dadaling ka niya sa kanya. Di ba? You yourself have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Alam nyo kung meron dito, nahihirapan ka sa buhay, feeling mo pahirap na ang buhay, yan yung sagot. Pag napunta ka kay Lord, pag na-enkwentro mo ang Diyos personally, no, baka hindi nyo pa naranasan ano yung pakiramdam nun. No, baka wala pa kayong personal encounter with the Lord. But pwedeng mangyari yon because the Lord wants you, He wants to bring you to Himself. No? Kaya yung purpose natin. Di ba? Ang purpose natin? Ayun, no? It's to love God and to love people. Aalisin ko kayo dyan para ma-encounter nyo ako. Makilala nyo ako. Di ba? At kapag nakilala mo ang Diyos at naranasan mo kung gaano kanya kamahal, di ba? Mahal ka ba ni Lord? Yes. Di ba? Sikat na sikat ngayon. John 3:16. Ano yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal. So, ito ang Diyos, ito ang puso ng Diyos natin. Mahal na mahal niya tayo, kaya gusto niya tayong ma-encounter. Kaya huwag niyong sayangin yung buhay niyo. Make sure na you will be able to love God, okay, by encountering Him every day. Okay? Alam niyo, meron nang naka-enkwentro sa Diyos, pero bumalik pa rin sa Egypt. Ito secret ha. Ito tip. Ako po kasi, hindi lang ako isang beses nagkaroon ng encounter with the Lord. No, ang dami ko na pong napuntahang encounter weekend which na-encounter ko ulit ang Panginoon. No, alam niyo po, siguro kaya apoy pa rin ang puso ko kay Lord ngayon kasi encounter with the Lord is not a one-time event. No, hindi lang siya pwede mangyari ng isang beses. Pwede ka ulit mag-encounter with the Lord. No, kapag, di ba yung mga tao, parang na-enkwentro nila ang Diyos, tapos kala nila yun na yung ending. Hindi, start pa lang yun. Pwede mong ma-enkwentro ulit ang Diyos, paulit-ulit. Di ba? Pwede mo ulit ma-encounter si Lord. Sabi nung isa, Kuya Chipo, dapat dati mo pa sinabi yan. Wala na po, huli na ang lahat. Shh, hindi pa huli ang lahat. Okay, pwede mo ma-encounter si Lord ulit ngayon. At pwede ka ulit makaranas ng freedom from darkness. No, ang prayer ko, magsawa na tayo sa Egypt, magsawa na tayo sa darkness, magsawa na tayo sa bondage, magsawa na kayo sa maling buhay. Ayoko na sa Egypt. I want to encounter God. No? I want na mabuhay ako ayon sa kalooban ng Diyos. No? Dahil mahal ako ng Diyos at gusto ko rin siyang mahalin. No? Pwede po bang tumayo tayong lahat? No? Pwede ba nating ibalik doon? I want to encounter God. No? Pwede ba nating ilagay doon? Because we will declare that. No? Pwede ba kahit hindi natin isigaw, sabihin lang natin personally, magdesisyon ka ngayon, gusto kong ma-enkwentro ang Diyos. Amen? No? Kahit wag nating isigaw, no? Personally lang, pwede mong ipikit yung mata mo. Pwede mong ilagay yung kamay mo sa ibabaw ng iyong puso.
No, kasi babanggitin mo to ng galing sa iyong puso. No, na totoo sa'yo. No, kahit tahimik lang, kahit ikaw lang, no, sabihin mo, ako si pangalan ko, tapos I want to encounter God. Come on, gawin mo yun ngayon. I'm Francesco Arici and I want to encounter God. Kapag nag-decide ka, sawa ka na sa Egypt, ayaw mo na nung generational curse, ayaw mo na nung generational bondage, gusto mo na yung blessing ng Lord, gusto mo yung presence ng Lord, gusto mo on fire ka sa Word of God, gusto mo on fire ka sa worship, gusto mo on fire ka sa prayer, all you need is an encounter with God. No? Pwedeng matagal ka na sa church pero sabi mo, bakit parang wala nagbabago? Pabalik-balik pa rin ako sa Egypt. Kung ganun ka ngayon, I want you to really close your eyes and believe in your heart, no, that you need an encounter with God. Sabihin mo ngayon sa puso mo ulit, I want an encounter with God. No? Sabihin mo sa sarili mo, I want to encounter God. Sawa na ako sa paulit-ulit. Nasa bondage ako, hindi ako makalaya sa maling buhay, but now I want to encounter God. And right now, pwede ba tayong manalangin? Pwede ba tayong mag-pray? Ulitin nyo lang yung sasabihin ko na parang kayo yung nagsasabi sa ating Panginoon. No? Pwede nyo i-speak out loud yung prayer natin. No? Sige po, ulitin nyo lang. Let's pray. Father, in the name of Jesus, and sa pagsama ng banal na Espiritu, maraming salamat po dahil ako'y inyong tinawag, dahil ako'y inyong pinili, ako'y inyong pinatawad, at ako'y inyong minahal. Naniniwala ako na ang kailangan ko sa buhay ay maengkwentro kita. Tulungan mo ako mabuhay ayon sa iyong kalooban. I want to encounter you and experience change. Thank you, Lord. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Come on, let's continue praising our God. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Come on, church. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no